Akalain mo po, sir, gusto niya po magbayad ng 200. Yun lang po ang may tutulong nila po. Hindi naman po pwede. Tapos naging practical na lang po daw kami, sir. Buhay pa ng po tao yung pasyente. po yun, sir. Nakausap po kanina ng staff po natin, si Sir Edgar Mecantina. Ito po yung operations manager po ng St. Gabriel Bus Express. Hindi na po siya sumasagot ngayon sa mga tawag po natin, pero ang sabi po sa researcher natin, Ma'am Jessica, una-una po, kamusta po si Sir Jerry? Yun po sa awa ng Diyos, sir, na may improvement naman po ang sabi ng doctor niya. Nagising naman na siya, kaso lang po, hindi pa talaga siya namin nakakausap po. Okay. Gawa dun sa talagang pinaka-damage po na yung brain, yung mukha, kasama po yung brain. Okay, ma'am. After ng incident, sinabi niyo po sa amin na kayo dumiretso sa kapulisan natin at kung saan sila ay gumawa ng isang agreement. Opo, Yes, sir. po. Opo. At sa agreement na ito, lumalabas na pumapayag silang sagutin ang lahat ng gastusin. Opo. No, pagdating sa ospital. Sinagot ba po ng bus company? Hindi po sila tumupad po dun sa pinag-usapan na sasagutin po nila lahat ng gastos sa pagpapagamot sa asawa ko sa sa hospital. Sa police station ba po, ma'am, andoon ang representante, abogado, ahente, kahit sino ng bus company na ito? Pumunta po doon, nandun po yung driver, tapos yung operation manager Operations ng bus manager. company ng St. Gabriel po, sir. At si operations manager kasama doon sa pagpirma nitong Yes kasunduan po, na to. opo, sir. Opo. At si operations manager ang mismo nagsabi, kami po ang sasagot ng expenses. Sumang-ayon po sila sa Sumang-ayon sila. pinagkasunduan po. Isang bus company na kailangan nila mag-ingat as far as human foresight can foresee. They need to be very careful. Dito hindi nila tinupad. At swerte po tayo na si Senator Idol Raffy Tulfo ay ang chairman ng Committee on Public Services and Franchises dahil lahat po ng bus dito sa Pilipinas ay nag-ooperate only under a franchise. Kung sila ay lumalabag sa kondisyones ng prangkisang yon o ng mga batas natin, pwedeng masuspende ang kanilang prangkisa. yun po yung bus. I-encirclean po natin yung bus. May papalapit na bus. Nasa lane po yung bus and yung motor. Oh. At Yes, okay. Nasa pool. It's very clear na nag-lose control yung bus at tinamaan ng isang motorsiklo na had no opportunity, had no clear chance to avoid that incident. In Wala po fact, pong lisensya yung... so very clear, po. the presumption of negligence exists, di ba? Yes, sir. Staff Sergeant Gonzales, andun ba po kayo nung ginawa itong kanilang kasunduan dito after the incident? Opo, attorney. Bali, andun po sila both parties. Kasama po yung kanilang operation manager na si Christina Edgar at yung driver din po na si Jaro Gabriel Okay, sir. Diaz. Siya po yung driver po. At kayo po ay naging saksi na buong loob pumayag po si Ma'am Marisa Maestre? Yes po, attorney. Opo. At nakita nyo po dito sa kasunduan na buong pusong pumayag si Josephine Maestre at si Jessica Palomo dito sa kasunduan na to na hindi kami magkakaso basta sagutin nila. Tama po, sir? Yes po, attorney. Tama po yun. Pinapili ko lang po silang dalawang option. Either settlement or isang pangkaso kay fiscal. So, napag-usapan po ng both parties, mauwi lang po sa settlement po yung kanilang pag-uusap. Okay, sir. At ngayon na hindi po natutupad ang settlement, that means willing po silang tumayo muli as private witnesses of the state laban dito sa driver. Bali po, attorney, ang katotohanan po niyan, gawa na po yung case folder nila. Yes. Ang kulang na lang po doon, yung kanilang endorsement from the barangay, taka-blatter. Kasi since sa Cavite po kasi, ini-request po ng fiscal sa amin, kahit Okay. hindi po jurisdiction ng barangay, Tama po, sir. endorsement. Sige, sir. Kompleto Hingi na po kami yan. ng tulong sa inyo na pwede itakbo natin ito. Kung posible, is ifa-file natin yung kasong to pag hindi talaga bumigay itong St. Gabriel Bus Express na to. Itong settlement na to does not extinguish, hindi niya pinapatay, hindi nawawala ang criminal liability ng isang tao. Hindi po nawawala yan. Hindi basta sila ay nag-settle, may agreement to settle, does not extinguish criminal liability. No. Because the criminal liability is a crime, is an offense against the state, the Republic of the Philippines. Kaya nga people of the Philippines versus yung inakusahan. Hindi po kayo versus yung inakusahan. Hindi po. nakausap po kanina ng staff po natin, si Sir Edgar Mecantina. Ito po yung operations manager po ng St. Gabriel Bus Express. Hindi na po siya sumasagot ngayon sa mga tawag po natin, pero ang sabi po sa researcher natin, magbabayad daw po.
Magbabayad sila. Yun Well, lang po ang let's make sinabi. sure na Opo. magbabayad sila. Opo. Kasi, Attorney Inton, magandang hapon po. Magandang hapon, Panyero. Sir, maitanong ko lang po sa part ng LTFRB, ano po kaya ang sanctions na pwede niyong ibigay dito sa franchise holder? Una, kailangan maging malinaw ng LTFRB exercising quasi-judicial functions ay limited lang dun sa franchise ng operator. In other words, kung meron kaming LTFRB board or the regional director of a region kung saan nangyari yan, for instance, yan yata yung Region 4, no? Ang magiging penalty niyan is based dun sa it's a rules and regulation ng ating ahensya Yes. at sa JAW, yung Joint Administrative Order. So, in other words, ang tatamaan yung prangkisa. Ngayon, how about the driver? Yung driver naman, yung kanya pong administrative liability niya, ito sa lisensya niya. No? At yan, i-recommend ng LTFRB sa LTO for proper action ng LTO. Yes, sir. Ngayon, dyan saan nangyari yan, wala siyang lisensya. Wala ba siyang lisensya o hindi lang niya nadala yung lisensya niya? Wala po siyang lisensya at all. It's not that he did not bring the physical card. He is not a licensed malaki driver. ang liability nun bus operator dyan. Yes. As you said, no, I was listening to your discussion. Yung kasing public utility vehicle, hindi ordinaryong pangangalaga lamang ang nire-require ng batas, kundi extraordinary diligence. No? It's not merely ordinary, but Yes. extraordinary because you are engaged in a business imbued with public interest, Yes, yes. public service. So, you are allowing a driver na hindi dapat magmaneho Yes. because wala siyang lisensya in the first place. Yes, sir. Yes, sir. Bakit siya nagmaneho? Paano niya nakuha yung unit? Di ba? Yung That's bus. correct po. That's correct po. Di ba? So, antimano, ano yan? Although, I heard, kasi nirefer ko kaagad yan sa regional director ng Yes. Region 4 for Yes. proper action, they will issue already a show cause order. Okay, that's great. Siguro hindi pa nila nalalaman Opo. na walang lisensya yung driver. So, perhaps, baka tumaas-taas yun, ano yan, Yes po. yung penalty to be imposed. There might be, without being presumptuous, hindi natin pinapangunahan yung regional director, baka aside from the show cause order, mag-issue ng preventive suspension. Ngayon, habang dinidinig namin to, kung sakaling may preventive suspension order, habang dinidinig, suspended mo na yung operation ng bus. Okay, everything sounds great. Mukha pala pong ito ay endorsed to the proper regional office. So, everything is falling into place naman po. Ang sa amin ngayon, ang pinapangako po namin is tutuparin po nitong St. Gabriel ang kanilang pangako na magbayad sa inyo. Kahit po magbayad sila, believe me, hindi po kami titigil dito, ma'am. We will really try to get them Opo, sir. held Kasi, responsible sir, sa kanilang Kasi ginawa. lang kasi lagi sila ganun lang ng ganun. Ngayon yung bill kasi namin, sir, talaga, umaano na talaga, tumataas Talaga na. po. Umabot na po ng 1 in Definitely, ma'am. Opo, Nandyan kaya naman yan. talaga po pinapoforce na kami ng hospital na kailangan po gumawa na talaga na ang mga po, kaya lumapit po kami sa Akalain mo po, sir, gusto niya po magbayad ng 200. Yun lang po ang may tutulong nila po. Hindi naman po pwede. Tapos yun. ang sabi pa daw po niya, Malinaw sir, naman po dito sa agreement. maging ninyo. practical na lang po daw kami, sir. Ano yun? practical. Sabi, Hindi mo naman po patay yung 200,000, buhay pa ng po yung tao po yun, pasyente. sir. Eh di sana naging practical yung kanilang driver. Di ba? Yes po. Opo, Tama sir. Na po. prumeno na lang, hindi niya Kaya nga po. ipalo yung bus niya pa Opo. kaliwa. Di ba? Pati napakalinaw ang terms ng inyong kasunduan. Sasagutin ng St. Gabriel Express ang lahat ng gastusin nila sa pagpapagamot sa ospital at lahat ng pangangailangan. Tututukan po namin yung case na to both in the civil aspect na ibibigay sa inyo, lahat ng pangangailangan ninyo at
gastusin sa paggagamot. At pangalawa, ma'am, yung sa administrative nila sa LTFRB, tututukan din po namin yan. No? Salamat. At ipapa-verify po namin, mamaya kahit hindi na sa call ng LTO, ipapa-verify natin yung status ng license holder. Kung totoo nga po, hindi siya in possession of a valid driver's license, let alone a professional driver's license, may pananagutan po talaga itong St. Gabriel. Kaya nga Po, sir. At lahat yan, lahat ng legal basis natin ay dadalay natin sa lamesa pagdating natin sa kanila, sa negotiations natin with them, at ipakita natin sa kanila, silang argabyado dito. Diba? So, ma'am, sasamahan kayo ng staff namin. Samahan namin kayo i-claim yung sinasabi nilang bayad na yan. Dalhin niyo po yung complete bill ninyo. Opo. At Opo, sir. papaniguraduhin po na magbayad sila. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Ma'am, thank you. Salamat po. Magandang hapon po.